Mga kababayan, sa previous content natin pinag-usapan natin ang mga bagong development sa Philippine Air Force modernization at kung paano unti-unting nagbabago ang direksyon ng ating air capability. Pero ngayon, may mas malaking tanong na umiikot sa defense community, social media, at iba't ibang military forums. Pilipinas, kontrata sa KF-21 malapit na ba? Dahil kung totoo ang mga lumalabas na impormasyon at mga usap-usapan, posible tayong nasa punto na hindi na simpleng pangarap ang pagkakaroon ng advanced multirole fighter ng Pilipinas. Posibleng nasa yugto na tayo ng seryosong pag-uusap. At kung mangyari nga ito, malaking pagbabago ito sa kasaysayan ng Philippine Air Force. Sa ngayon, may isang ex-post na kumakalat kung saan sinasabing ang Pilipinas at Indonesia ay umuusad na patungo sa contract negotiations para sa South Korea's KF-21 Boramae fighter jet, based umano sa isang Korean defense analyst blog. Ngunit mahalagang tandaan mga kababayan, ito ay hindi pa opisyal na kumpirmasyon mula sa Department of National Defense, Philippine Air Force, o Korea Aerospace Industries. Kaya sa content na ito, titingnan natin kung bakit maraming tao ang nagsasabing may posibilidad na ito, at bakit hindi rin dapat agad magpakampante. Una sa lahat, balikan muna natin kung bakit espesyal ang KF-21. Ang KF-21 Boramae ay hindi ordinaryong fighter jet. Ito ay isang 4.5 generation fighter aircraft na pinagsamang proyekto ng South Korea at Indonesia. Ang layunin nito ay magkaroon ng South Korea ng sariling advanced fighter aircraft na hindi umaasa ng lubos sa ibang bansa. At matapos ang ilang taong development at testing, tuluyan nang pumasok ang proyekto sa production phase. Nakumpleto rin ang flight testing program nito at pumasok na sa mass production stage. Kung iisipin ninyo, parang ito ang naging evolution ng FA-50. At alam naman natin na hindi na bago ang relasyon ng Pilipinas at South Korea pagdating sa military aviation. Ang Philippine Air Force ay matagal nang gumagamit ng FA-50 aircraft bilang pangunahing jet fighters nito. Sa katunayan, malaking pagbabago ang dinala ng FA-50 dahil mula sa halos pagkawala ng supersonic capability ng bansa noon, muli itong naibalik. At hindi lang yon. Nagkaroon pa ng karagdagang acquisition ng mas advanced na FA-50 Block 70 aircraft ayon sa mga naunang development. Kaya kung susundan ng LOICA, hindi imposibleng ang susunod na hakbang ay mas mataas na antas ng fighter capability. Parang ganito lang yan, kapag marunong ka ng gumamit ng isang ecosystem, mas madali para sa iyo na umakyat sa susunod na level. Isa pa sa mahalagang aspeto rito mga kababayan ay ang training transition. Hindi kasi nagsisimula sa zero ang Philippine Air Force kung sakaling Korean platform pa rin ang susunod na hakbang. May karanasan na ang ating mga piloto at maintenance personnel sa operational procedures, support systems, at ilang teknikal na aspeto ng Korean-made aircraft. Bagamat mas advanced ang KF-21 kumpara sa FA-50, may mga nagsasabing posible pa ring magkaroon ng mas maayos na adjustment period kumpara sa paglipat sa ganap na ibang aircraft ecosystem. Kung sanay na ang mga piloto, maintenance crew, logistics personnel, at training system sa Korean aircraft platform, mas magiging madali ang transition kumpara sa paglipat sa ganap na ibang sistema. At dito nagiging interesante ang usapan. Dahil sa mga nakaraang buwan, may ilang ulat at mga discussion na nagsasabing ang Pilipinas ang target na unang export customer ng KF-21 program. May mga ulat din na nagsasabing inaasahan ng KAI ang unang export deal para sa aircraft, at isa sa pangunahing tinitingnan ay ang Pilipinas. Ngunit muli, hindi pa ito opisyal na kontrata. Ngayon, ang tanong ng marami, bakit Pilipinas? Bakit hindi ibang bansa? Una, strategic location. Hindi naman lihim na isa ang Pilipinas sa mga bansang nasa sentro ng Indo-Pacific security concerns. Andyan ang West Philippine Sea issue, maritime patrol requirements, air defense concerns, at pangangailangan ng mas advanced na air capability. Pangalawa, existing relationship. May matibay ng defense partnership ang Pilipinas at South Korea. Hindi lang FA-50 ang usapan dito. Kasama rin dito ang mga barko, military equipment, at iba't ibang defense projects. At pangatlo, posible ring timing. Sa kasalukuyan, maraming bansa ang naghahanap ng modern fighter aircraft pero ayaw gumastos ng sobrang laki para sa mas mahal na 5th generation platforms. At dito pumapasok ang KF-21.
Dahil sinasabi ng marami na maaaring nasa gitna ito ng mas murang 4th generation fighters at mas mahal na stealth fighters. Parang may balanse sa presyo at capability. Pero huwag muna tayong masyadong lumipad ang isip. Dahil may malaking tanong pa. Kaya ba ng Pilipinas? Hindi kasi biro ang usapan dito. Hindi lang aircraft ang bibilhin. Kasama rito ang weapons package, maintenance support, pilot training, spare parts, infrastructure, simulators, support systems, at pangmatagalang operational cost. At alam naman natin na kahit ang acquisition lang ng isang squadron ay napakalaking halaga na agad. May isa pang usapin, kung sakaling ituloy nga ng Pilipinas ang KF-21, ilan kaya ang kukunin? 12, 20, 40, dahil kung tunay na gustong magkaroon ng credible air defense capability, marami ang naniniwala na hindi sapat ang maliit na bilang lamang. Dahil sa lawak ng teritoryo ng Pilipinas, kailangan mong isipin ang Luzon, Visayas, Mindanao, maritime areas, at iba't ibang strategic zones. At kung kaunti lang ang aircraft, maaaring mabilis maubos ang operational availability. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Indonesia. Kasama rin sa lumabas na impormasyon ng Indonesia na umano'y papasok din sa contract negotiations. At base sa mga bagong ulat, lumalabas na talagang gumagalaw ang Indonesia sa direksyon ng KF-21 acquisition discussions. Ibig sabihin, kung parehong umuusad ang Indonesia at Pilipinas, posible itong magbigay ng dagdag kumpiyansa sa programa. Dahil sa defense world, mahalaga rin ang tinatawag na confidence factor. Kapag mas maraming bansa ang gumagamit ng isang platform, mas nagiging matatag ang supply chain, support system, at future upgrades. Pero mga kababayan, may isang bagay tayong kailangang tandaan. Ang negotiations ay negotiations pa lang. Napakalayo pa ng pagitan ng usapan at pirmahan ng kontrata. Marami pang maaaring mangyari. Pwedeng magkaroon ng pagbabago sa budget. Pwedeng magkaroon ng bagong prioridad. Pwedeng magkaroon ng ibang competitor. Pwedeng magkaroon ng political considerations. At pwede ring magbago ang timeline. Kaya hindi pa ito dapat tingnan bilang siguradong acquisition. Pero isang bagay ang malinaw. Kung talagang seryoso ang Pilipinas sa pagkakaroon ng tunay na modern Air Force capability, darating ang panahon na kakailanganin nating umakyat mula sa light combat aircraft patungo sa mas advanced multirole fighter systems. At maaaring isa ang KF-21 sa mga nakahanay sa listahang yun. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo. Wala pang kumpirmadong kontrata. Pero ang direksyon ng mga development ay talagang nakakakuha ng pansin. At ngayon mga kababayan, kayo naman ang tatanungin ko. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon para sa susunod na pangunahing fighter aircraft ng Pilipinas. KF-21 ba? F-16 Block 70, Gripen, o ibang fighter aircraft? E-comment ninyo ang inyong opinyon dahil mukhang nagsisimula pa lang ang mas malaking usapan para sa kinabukasan ng Philippine Air Force.